Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin itong inilabas nilang survey. Naglabas po itong kampo ng kalaban ni Mayor Hani Lacuna ng survey. Ito lang payo ko sa inyo mga kababayan, huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga lumalabas na survey. Kasi mga kababayan, baka mapeke kayo, ha? Baka mapeke kayo. Kasi itong survey na ito, na ipinost pa naman ni Senator. Nag-post po si Mark Gamboa. Ito, kaibigan natin to si Mark. Okay naman sana kung magpo-post tayo ng mga legit na mga surveys. Pero pag ganito naman na obvious na na peke, obvious na hindi totoo, sana wag na tayong maging party pa ng fake news. Mamaya pag-usapan natin, babalikan ko to. Kasi peke po ito mga kababayan, hindi po totoo tong survey na to. Mamaya paliliwanag ko sa inyo bakit ko nasabing hindi totoo yung survey na yan. O bago yan, punta muna tayo rito. Nag-post po si Mayor Hani Lacuna at nagpasalamat po sa lahat ng barangay leaders na kanilang inasahan mga kababayan. Masaya po akong ibalita na naging matagumpay ang paghahatid natin ng tulong sa ating mga lolo't lola, PWDs, solo parents, mga estudyante at biktima ng kalamidad. Naitawid rin natin ang pamamahagi ng Christmas gift boxes, senior gift boxes at iba't ibang allowances na walang intensyong politikal kundi purong serbisyo lamang. Lahat po ng ito ay naging posible dahil sa pakikipagtulungan ng mga barangay officials ng lungsod ng Maynila. Yan mga kababayan. Natapos po, ang dami nilang pinamigay sa mga senior. Ayan po, sa mga lolo't lola, PWD, solo parents, estudyante, biktima ng kalamidad at sa mga senior, lahat po ng pamilya sa Maynila nabigyan ng gift boxes at ipinamigay ito ng walang halong politika. Lahat po yan ay ibinigay dahil po yan po ay talagang ibinibigay ng pamunuan ng lungsod ng Maynila. Hindi po katulad dun sa Las Piñas. Sa Las Piñas mga kababayan, narinig ko yung kumakandidato nung sabi niya, mamimigay ako ng lupa Mamimigay ako ng lupa. At sana, maalala ninyo yung binibigay namin sa inyo. Kasi, mag-i-eleksyon na. So, dapat makita namin na talagang mahal nyo kami kasi mahal namin kayo. At malalaman namin kung mahal nyo kami, depende sa kalalabasan ng eleksyon sa 2025. At baka yung lupa na ibibigay namin sa inyo, baka magbago isip ko. Kapag nalaman na natin ang mangyayaring resulta ng eleksyon, ibig sabihin pag siya natalo, walang lupa. Pero pag siya nanalo, hindi pa rin sigurado ang lupa. Kasi pangako lang yan mga kababayan At matindi mga kababayan doon sa Las Piñas na yon, matindi talaga. Talagang sinabi niya, nako pag hindi talaga ako nanalo, pag hindi ko nakita na mahal niyo ako, magbabago isip ko. Hindi ko kayo, hindi yung lupang pinag-usapan natin. Wala. Matindi po dyan sa Las Piñas, mga kababayan. Ibang klase po, mga kababayan, yung banat nung isang tumatakbo po dyan bilang kongresista. Kaya mga kababayan, mga kaibigan natin, mga taga Las Piñas, mag-isip-isip kayo. Pero ninyo, boto niya raw siya, pakita niya raw na mahal ninyo siya. Para may lupa kayo. Pag hindi nyo nakita na hindi nyo siya mahal, walang lupa. Ibang klaseng pagtulong, walang iyayan. Hindi katulad dito sa lungsod ng Maynila, talaga ibinibigay ang dapat ibigay sa mga sa mga batang Maynila. Hindi namimigay at merong kapalit. Sabi nga ni Mayor Hani Lacuna, sama-sama po nating sariwain ng tunay na diwa ng Pasko, ang magbigay sa lahat, hindi namimili at naghihintay ng anumang kapalit. Yan po, si Mayor Hani Lacuna. Okay, so doon sa mga tumulong na mga barangay kapitan, ako, congratulations sa inyo at naitawid ninyo itong buong taon na talaga na mga
Grabe ang mga ibinibigay niyong tulong sa inyong kapwa Batang Maynila. Kaya ito mga kababayan kaya ito nangyayari. Gumagawa sila ng peking survey para bumaba ang tingin o masira si Mayor Hanny Lacuna. Huwag na natin tingnan yung iba. Ito mga sa screen natin mga kababayan, huwag na natin tingnan yung Ito na lang, paano ko nasabing peke ito? Tingnan na lang natin itong kay Mayor Hanny Lacuna. Ito raw ay para sa 2025 Mayoral Race Manila City Hall Employees 4th Quarter Internal Survey. Nagpa-survey daw sila December 16 to 20 dyan po sa mga empleyado ng City Hall. Empleyado ng City Hall internal survey. Manila City Hall Employees December 16 to 20. Ang nakuwang porsyento ng boto kay Mayor Hanny Lacuna, 1.4%. Anong ibig sabihin yan? Sa bawat 100 empleyado, isa lang ang boboto kay Mayor Hanny Lacuna. Ilan ba ang empleyado ng City Hall? Ilan ang empleyado ng City Hall? Sabihin natin 1,000. Kung 1,000 ang empleyado ng City Hall, 14 lang daw ang boboto kay Hanny Lacuna. Base dito sa survey na pinost ni Senator Mark Gamboa, tumatakbong senator. Sana lang bago sana kayo mag-post, siguraduhin yung totoo yung pinopost ninyo. Kasi para namang imposible. Pero yun mga kababayan, sa 1,000 lang, hindi ko alam kasi kung ilan ang empleyado ng Maynila ng City Hall Pero sa 1,000, 14 lang ang boboto kay Mayor Hanny Lacuna. Naniniwala ba kayo doon? 1.4% Tama ba computation ko? Check ko nga, sandali. Mga kababayan calculator natin. Okay. Kasi sa 100 mga kababayan, 1.4. Wala namang 0.4 na tao 1 yan 1 yan, isa lang sa bawat 100, 1% 1,000, sabihin natin 1,000 ang empleyado ng City Hall times 0.01. 1%. Ilan? Sa 1.4%, 14. Diba? 1,000 times 0.014, 14. Naniniwala ba kayo doon? Sa 1,000 sabihin natin 1,000 yung empleyado, 14 lang ang boboto kay Mayor Hanny Lacuna. Para naman niloloko tayo nito. Para naman lokohan na yan. Napaka-imposible naman. Na 14 lang sa 1,000 ang boboto kay Mayor Hanny Lacuna base dito sa survey na to. Sa Manila City Hall employees. Pinagloloko nyo ba kami? Okay naman sana kung talagang sabihin nyo panalo lamang sa survey. Pero wag naman yung yung para niloloko nyo na taong bahay, niloloko nyo na kami. Niloloko nyo yung mga batang Maynila. Hindi naman mga bobo mga batang Maynila Paano nangyari? 1.4% sa 1,000 empleyado? 14 lang ang boboto kay Mayor Hanny Lacuna. Anong klaseng kalokohan yan? Pinagloloko nyo ba kami? Tapos, mas marami pa boboto kay Sam Bersosa, kay Mara Tamundong. Sino ba yung mga yan? Sino ba yung mga yan? Para imposible, para niloloko nyo naman sarili ninyo. Paano nangyari yan? Ito yung survey na katarantaduhan, mga kababayan. Okay naman maglabas kayo ng survey na sabihin nyo, panalo lang. Pero hindi, katarantaduhan na tong survey na to. Niloloko nyo na kami. Pero yun yung Manila City Hall employees. Sa 100, 1.4 boboto kay Mayor Hanny Lacuna. Sa 100, isa. Tapos sa 1,000, 14.
Di ba, katarantaduhan nga itong survey na to eh. Tapos naglalabas kayo, pinopost sa social media. Pasensya na, Mark Gamboa, pasensya na, kaibigan naman natin to. Kaso sana, bago naman kayo mag-post, wag naman ganyan. Kasi sinasabi niyo naman, malakas. Kung malakas, dapat, wag na kayo maglabas ng ganyang survey na para bang, masyado yung halatang-halata na dinidiin niyo si Mayor Hani Lacuna, talaga grabe. 1.4%. Mas marami pa yung undecided. Meron mga undecided sa City Hall. Hindi ko alam kung sino boboto ko. Meron bang ganon? Meron bang ganon sa City Hall? 5%? Mas marami pa yung yung undecided kaysa dun sa boboto kay Mayor Hani Lacuna. Anong kalokohan yan? Bobo lang ang maniniwala dito sa survey na to. Sa totoo lang, katarantaduhan to. Ewan ko. Ano ba? Masyado naman ata na kayong halatang-halata na, desperado na ba kayo? Grabe mga kababayan, no? Ibig sabihin, ito, tingnan ko nga, 87.8%. Tingnan natin. Sa 100, sabihin na natin, round off, 88. 88 ang boboto dito kay Isko Moreno, 88. Sa 1,000, times 0.878. 878. Tapos kay Mayor Hani Lacuna, 14. Kalokohan to mga kababayan, katarantaduhan na itong survey na to. Kaya sana, bago naman kayo mag-post, huwag nyo naman na mag-post na talagang halatang-halata na kalokohan yung ipinopost ninyo. Imposible po mangyari yan. Imposible mangyari yan. Magtanong kayo. Siguro kinakailangan mag-actual ako sa City Hall. Kapag ako nag-ikot doon at nakakuha sa 100, tatanungin ko, 100 empleyado ron. Sa 100 empleyado, tatanungin ko, random. Sino boboto nyo? Hani Lacuna, Mara Tamundong, Sam Bersosa, Isko Moreno. Pag nakadalawa ko, di ibig sabihin na mali na to. Mali na tong survey na to kasi nungalingan na. Di ba? Tanga gumawa. Gagawa lang kayo ng survey, palpak pa, halatang-halatang peke, at kalokohan, yung survey ninyo. Ito lang nagpapatunay mga kababayan na kinakabahan sila kay Mayor Hani Lacuna. Kabado sila. Kasi unang-una, itong si Mayor Hani Lacuna, tahimik lang yan. Pero mga kababayan, kitang-kita ninyo ang mga award sa lungsod ng Maynila. Tapos may sinasabi pa sila, we will make Manila great again. Ginagaya pa si Trump, di ba? We will make Manila great again. Ba't naging great ba dati? Akala lang natin naging great yung pala nabaon sa utang. At nung umupo si Mayor Hani Lacuna, doon pa lang sila nagkaroon ng award, yung award na good governance mga kababayan. Nagkaroon ba ng good governance nung dati? Hindi naman eh. First time sa panahon ni Mayor Hani Lacuna nagkaroon ng good governance award. Awardee sila ng good governance. Paano great again? Baka pwede clean again. Kasi yun lang naman kayo nakita natin eh. Kasi unang-una, pwede naman yung clean. Ako, saglit ko lang i-clean yan eh. Bubugahan ko lang ng fire, ng fire truck yan. Malinis na yan eh. Pero ang mahirap yung ginawa ni Mayor Hani Lacuna sa kabila ng pagkakabaon sa utang na lungsod ng Maynila, nabigyan pa rin sila ng good governance awardee ang lungsod ng Maynila. Great again. Baka lubog again. Lubog sa utang. Okay, so yun lang mga kababayan. Marami na naman sigurado magagalit sa akin ito. Well, wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga eh. Tayo naman, sa totoo lang, sana lang, pag magpo-post tayo, yung sigurado, wag naman yung peke, wag naman yung tatanga-tanga tayo. Post tayo ng post, hindi naman totoo.
Okay, so yun lang. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.